ordinaryong aktivismo lamang. Mga forum, mga rally, mga discussion group. Mga panawagan para sa pagbabago. Ngunit sa likod ng mga ito, may isang sistematikong proseso na matagal nang ginagamit ng CPP, NPA, NDF upang hubugin ang mga bagong kadre ng Kilusan. Ang tawag dito, Revolutionary Integration o RI. Sa ilalim ng kanilang organizational structure, ang RI ay hindi simpleng immersion o exposure. Ito ang proseso ng paglipat mula sa legal at above-ground organizing patungo sa mas malalim na partisipasyon sa marahas na kilusan. Target ng recruitment ang kabataan at mga estudyante. Bakit? Dahil ayon mismo sa kanilang framework, ang youth sector ay articulate, mabilis matuto, masigla, adaptable, at kadalasang wala pang mabibigat na obligasyon sa pamilya. Sa madaling salita, madaling malinlang at hubugin. Nagsisimula ito sa tinatawag na AOM, Arouse, Organize, Mobilize. Sa pamamagitan ng mga issue-based campaigns, mass organizations, at red letter dates, unti-unting inilalapit ang recruits sa ideological orientation ng kilusan. Ngunit ayon sa kanilang sariling proseso, hindi sapat ang classroom discussions at protest actions. Kailangan umano ng tinatawag na class transformation. Dito pumapasok ang revolutionary integration. Pagkatapos ng screening at organizational exposure, ang mga recruit ay dinadala sa mga komunidad na kinikilusan ng NPA. Karaniwang ginagawa ito tuwing summer o mga panahong mas madaling mawala ang isang estudyante sa normal na routine. Karaniwan, hindi alam ng mga kawawang estudyante kung saan sila ide-deploy. Ngunit batid nilang sa kampo ng NPA ang kanilang destinasyon. Ang prente, sila ay mag-aaral at magsasaliksik, ngunit sila ay sasama sa NPA unit sa lugar. Sa RI, ang recruit ay inilulubog sa buhay ng underground movement, kasama ang operational discipline, collective work, at exposure sa armed struggle. Ito ang yugto kung saan ang dating aktivista ay unti-unting hinahanda para sa mas mataas na responsibilidad sa kilusan. Sa puntong ito, hindi na sila makakaatras. Protocol sa mga NPA unit na ang lahat ng mag-i-immerse ay kailangang armado. 1:1. Isang baril kada isang tao. Ayon sa kanilang doktrina, kailangang maranasan ng kadre ang buhay ng manggagawa at magsasaka upang maging isang tunay na lider ng masa. Ngunit sa aktwal na proseso, ang immersion na ito ay nagiging tulay patungo sa operational integration. Mula sa mass organizing, patungo sa logistical support, hanggang sa paglahok sa armadong pakikipaglaban sa estado at pagkitid sa mga itinuturing nilang kontra-revolutionary. Marami sa mga sumailalim sa prosesong ito ay kabataang dating may pangarap, pamilya at kinabukasan. Ngunit sa dulo ng revolutionary integration, marami ang nauuwi sa buhay na puno ng takot, pagtatago at karahasan. Kadalasan, hindi na sila nakakabalik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Sapagkat ang RI ay hindi lamang simpleng exposure program o ang tinatawag nilang immersion. Ito ang pinal na hakbang ng kanilang ideological transformation. Dito, ganap na ang sistematikong terror grooming mula sa simpatya patungo sa ganap na partisipasyon sa karahasan at terorismo sa ngalan ng partido, hindi ng masang Pilipino.